Masayang araw po, mga ka-PL. Naku, malapit na po nating malaman kung ano ang nilalaman ng blood bath counter attack ni BP Inday Sara, mga kababayan. Sa palagay ko, yung blood bath na yan, mangyayari ho yan sa araw ng impeachment trial laban sa ating pangalawang Pangulo. Handa na di umanong isiwalat ni BP Inday Sara, mga kababayan, kung sino itong nagngangalan na Mary Grace Piatos. Kaya yung mga naghahangad na ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo, tuwang-tuwa sila, nagkakamali kayo. Parang itong impeachment na inihain ninyo laban sa pangalawang Pangulo, ito pa yata ang magiging bitag ninyo. Parang kayo mismo ang nagsakal sa sarili ninyo. Kasi blood bath na sinasabi ni BP Inday Sara, dito niya ibubuhos, mga kababayan, sa palagay ko lang sa araw ng pagdinig sa kanyang impeachment. Ito ang balita. Basahin po natin, mga kababayan, para gulatin natin itong mga anti-Duterte. Gigil na ma-impeach si BP Inday Sara kasi nga naman, kapag ka naupo bilang presidente na ang ating pangalawang Pangulo, hindi na sila makakapagnakaw. Iwa-wash out lahat ng mga dilawan, pinklawan, lilinisin itong gobyernong ito, lalong-lalo na mga magnanakaw na mga politiko, magugutom ho sila. Yan po kasi yung talagang totoong dahilan. Bakit ayaw nilang maupo ang pangalawang Pangulo natin bilang presidente? Ngayon, yari kayo. Ito ang balita. Handa umanong isiwalat ni Vice President Sara Duterte ang pagkakakilanlan ni Mary Grace Piatos sakaling ituloy ng Senado ang impeachment trial. Nako, Senado, dali-dalian nyo na. Paspasan nyo na ang impeachment trial. Kay BP Inday Sara, nanggigigil na kami. Hindi kami nanggigigil para mapa-impeach ang pangalawang Pangulo, kundi dito sa isa sa mga bloodbath counter attack na bibitawan ng pangalawang Pangulo sa mismong araw ng impeachment trial. Paspasan nyo na, please. Hindi kami nangangamba. Kami mga DDS, wala, relax lang. Relax nga lang ang pangalawang Pangulo Kasi alam niya ang isasagot niya. Alam niya ang counter niya. Nakita nyo si BP Inday Sara. Trabaho lang. Minsan dalaw sa tatay niya. Hindi natatakot, pangisi-ngisi lang. Kasi alam niya mismo na kapag nangyari na ang impeachment kay BP Inday Sara o sa sarili niya, kaya niya nang baliktarin yan, mga kababayan. Mababaliktad mo. Imbes na si Inday Sara ang ninanais nilang ipa-impeach, baka manggigil po sila. Si Marcos na ang tumbog nila. Ito pa. Ayon kay Attorney Michael Powa, ang impeachment proceedings ang itinuturing nilang tamang forum upang sagutin ang isyo. Lahat ng isyo na ibinabato kay BP Inday Sara, sasagutin yan sa impeachment proceeding, mga kababayan. Kasama na yung Mary Grace Piatos, yung 125 confidential fund, yung ibinibintang nilang 612 yata billion na pondo ng DepEd, kung di ako nagkakamali. Lahat yan sasagutin ng kampo ni BP Inday Sara. Ito pa, dahil may mga legal na limitasyon
sa pagbubunyag ng confidential information sa labas nito. Maliban po sa korte na gagawing korte para sa impeachment proceedings ni BP Inday Sara, hindi po nila maaaring sabihin sa labas, mga kababayan, ang tungkol po kay Mary Grace Piatos, 125 confidential fund, lahat ng ibinibintang sa kanila. Kaya, para kay Attorney Michael Poa, ang impeachment proceedings laban sa ating pangalawang Pangulo, ito ang itinuturing nilang tamang forum, mga kababayan. Lahat masasagot yan. Hindi lang masasagot, lahat mauungkat din. Humanda kayo. O, ito pa. Marcos, isa ka sa humanda kasi pinaghandaan ka na talaga. Yung 5 na impeachable offense mo, na matagal lang sinabi ni BP Inday Sara, baka hindi lang 5 yan eh. Baka mas marami pa. Siyempre, kinakailangan ipagtanggol din ni BP Inday Sara ang sarili niya. Paano? O, di maglabasan na tayo ng baho. O, alam naman ni BP Inday Sara lahat ng baho ni Marcos, ni Romualdez, ni Saldico, lahat ng mga kawatan ng mga elected official. Alam niyan ni BP Inday Sara, ilalabas yan sa impeachment proceedings na yan, mga kababayan, sa araw mismo ng pagdinig sa impeachment ni BP Inday Sara. Humanda kayong lahat. Sabi ko nga kanina, mga kababayan, itong impeachment na isinampa nila sa pangalawang Pangulo, ito ho ang magsisilbing bitag. Bitag ito. Baliktad ang mangyari dito. Imbis na ipa-impeach sila si Inday, naku po, mas gugustuhin pa nila ipa-impeach yung isang mama dyan. Matatanda ang isa sa mga batayan ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ang paggamit umano ng mga alias ng mga tumatanggap ng confidential fund. Kabilang si Mary Grace Piatos. Yan! Papangalanan na! Isisiwalat na ni BP Inday Sara. Sino yan si Mary Grace Piatos? Relax lang, mga anti-Duterte. Huwag muna kayong mag-name drop ng pangalan dahil malapit nang lumabas. Relax lang, antayin natin ang impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Darating yan. Yan naman hinahangad nyo, di ba? O di antayin natin na sinasabing nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pondo ng Office of the Vice President noong December 2022. Ito nga si Mary Grace Piatos. Siya di umano ang nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pondo ng OVP, mga kababayan. Patungkol po sa confidential fund. Ngayon, malilinawan na ang lahat kung sino talaga itong si Mary Grace Piatos. At maliban dyan sa Mary Grace Piatos na yan, napapangalanan ng ating pangalawang Pangulo, marami po tayong malalaman. Kaya abang-abang lang po tayo, mga kababayan, kung noong mga nakaraang balita na sumambulat sa ating lahat, nagulat ho tayo, mas kagulat-gulat po ito. Ito po ang magiging bitag, ayan, ika nga, sa mga anti-Duterte. Maraming mapapakamot sa ulo nito. Baka mapakamot din sa ulo yung isang mamang hindi na makatai. Anong gagawin natin? Ito na pinakamatinding problema natin. Kasi sinubukan yung kantiin si BP Inday Sara eh. Nagkakamali ho kayo ng binangga ninyo, mga madam at sir. Matagal lang na paghandaan po ni BP Inday Sara ng OBP itong impeachment laban sa kanya. Napaghandaan na, kompleto na, planchado na ang mga dokumento.
Perfect na ang mga sasabihin nila. Hindi na magkakamali para questionin ng mga nagnanais ng impeachment sa pangalawang Pangulo. Lahat sila, mga kababayan, sa araw ng impeachment trial sa ating pangalawang Pangulo, mabibilaukan. Hindi makakapagsalita na, magugulat pa. Mag-iiba po ang direksyon ng impeachment trial na yan. Mababago po, mga kababayan. Tandaan nyo po yan. Maraming kakamot sa ulo nito. Sasabihin nila, tayo yata ang nalagay sa alanganin. Tayo ang nasunod sa silo, sa bitang ni Inday. Tanginan nyo, pinasakay lang kayo ni BP Inday Sara. Ganyang katalino. Si BP Inday Sara. Pinasakay lang kayo, sumakay naman kayo. Ayan na. Hindi nyo na maaaring iurong. Nandyan na, nakasampa na ang impeachment trial, impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Obvious, kapag inurong nyo yan, ay teka sandali, hindi pala namin papa-impeach, hindi, si Marcos lang pala. Dahil natatakot kayo, hindi nyo na maaaring i-atras yan, ituloy nyo na yan. Kaya Senado, kumakatok kami, nananawagan kami sa inyo, please, dalian nyo na ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Excited na kaming mga DDS. Hindi kami takot dyan. Ito pa nga siguro magbibigay linaw, mga kababayan, sa mga nangyayaring flood control anomaly, no? Sa lahat ng mga nangyayari korupsyon sa ating bansa. Baka ito pa nga, baka lang naman ang makapagbibigay linaw Lalabas ho yan. Parang ningas kugun ho yan, mga kababayan. Pakwan pakol ika nga. Manda kayo. Pag napangalanan na kung sino yang si Mary Grace Piatos, duktong-duktong na yan, mga kababayan. Dalian nyo na, Senado. Please, nag-aantay na kami. Na mangyari na ang impeachment hearing sa pangalawang Pangulo. Okay? Eto pa, isang balita, mga kababayan. Eto may nagkwento ho sa akin, tumawag talaga, mga kababayan, tumawag ho sa akin kagabi. Yan, di ko na nagawa ng video kasi masyadong gabi na. Ang sabi ho sa akin, meron di umanong isang kongresista, mamaya ipapakita ko po sa inyo kung sino ito. Meron di umanong isang kongresista, mga kababayan, na madalas pumasok po sa BJMP. Hindi ko pa binanggit kung sino kongresista. Relax lang mamaya, malalaman niyo po. Madalas pumasok sa BJMP na meron pong takot o mukha, mga kababayan. Naka-face mask lagi para hindi di umano makilala ng mga preso at ng mga dumadalaw po sa preso. Pero kilala ho siya, mga kababayan, ng mga bantay. Bantay preso ba? Kilala siya na siya kongresista. Kasi nga, tropa po yan ng isang buhayang kongresista. Di lang tropa. Halos doktong nabitukan nila, mga kababayan, na ang transaksyon di umano nitong kongresistang ito, mga kababayan, sa loob ng BJMP, bakit ito madalas pumasok doon? Ang transaksyon di umano nitong mama na ito ay maghanap ng mga drug lord. Opo, maghanap kung sino-sino itong mga drug lord para kunin siya bilang testigo
sa darating na impeachment hearing sa pangalawang Pangulo. Idadawit sa madaling salita ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, sa pulburon. Yan. Isa yan sa mga gagawin nila sa darating na impeachment hearing sa ating pangalawang Pangulo. Hindi nyo po napapansin. Noong Disyembre pa lang, 2025 o baka Nobyembre, Setyembre pa lang, nakarang taon pa lang, di ba iniingay na po nila mga kababayan na itong si VP Inday Sara di umano ang nagbibigay daw sa kanya ng funding noong 2022 election mula di umano sa Pogo at saka sa mga drug lord. Hindi ko lang alam kung naghahanap sila ngayon ng mga taga-Pogo para gawing fake witness at iturong si VP Inday Sara ay binibigyan ng pondo mula sa Pogo. Kasi di umano, itong isang kongresista pumapasok sa BGMP para maghanap di umano ng drug lord at ibintang kay VP Inday Sara, binibigyan siya ng pondo. Ito maliwanag mga kababayan, fake witness pa rin po ang hinahanap nila. Wala pong pinagkaiba sa madalas na ginagawa ni Our Lady of Insertion. Lahat ng mga inihaharap niyang witness sa kanyang pagdinig na yan, mga bayaran niya, kalaunan, lumutang din ang katotohanan. Kumanta din si alias Rene na hindi naman totoo na kumakalaban sila kay Pastor Kibuloy, kundi binayaran lang di umano sila ng 1 million ni Our Lady of Insertion. O ganito rin po ang mangyayari sa impeachment hearing kay VP Inday Sara. Mga fake witness rin po ang ihaharap nila sa pagdinig, mga kababayan. Ngayon, kakaikot ko po sa social media, mga kababayan, nagkataon po yung aking natanggap na mga impormasyon mula sa ating butiki na naipost ko na nga sa aking social media account, yung mga ikinuwento ko sa inyo kanina. Nakita ko naman po, mga kababayan, na ipinost din po ni Dr. Lauren Badi. Parehas po kami ng sinasabi. Kaso sa kanya, talagang pinangalanan niya. Ako sinasabi ko lang po, congressman. Eto, basahin natin. At kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Eto. Sabi ni Doc Lorraine, 3 post po ito Unahin natin tong isa. Sabi niya, Jude Asidre was allowed by BJMP Chief Ruel Rivera to visit criminals without signing the logbook. Kung kami, pumapasok kami sa Pasig para dalawin namin si Pastor, pumipirma kami sa isang logbook. Protocol yan. Pero itong si Jude Asidre di umano, mga kababayan, pinapayagan ng BGMP hepe na si Ruel Rivera na pumasok, bumisita sa mga kriminal na walang logbook. Hindi pumipirma sa logbook. Eto na. Pangalawa, when Asidre went to BJMP Annex 4 the other day, he wore double face mask to hide his identity. Okay? Ayun sinasabi ko kanina. Parang hindi siya makilala. Kailangan niya mag-face mask. LOL. Natawa si Dr. Lauren Badi. Jude, magkasing size kayo ni Flintstone ng ulo. Ano yung mas mo? Sako o pante ng lola mo? Ayan, dinaan pa ni Doc Lauren Badi, mga kababayan, sa pabiro. Ito pa, ang pangatlo.
Jude Asidre was in BJMP Annex 4 the other day and he asked to speak to convicted drug lord. Hey, lard face, what ya doing talking to drug lord? How to lie regarding PRRD and BP Sara na naman. Di ba? Mga kababayan, ang sabi po ni Doc Loren Badoy, mga kababayan, si Jude Asidre di umano. Itong naipost ko po sa aking social media na isang congressman na pumapasok sa BGMP na nakamas para maghanap ng mga durugista, mga kababayan. Walang iba. Si Jude Asidre daw, sabi niya. Jude Asidre, totoo po ba ito, sir? Nagtatanong lang po ako, sir, ha? Hindi po ako nagpaparatang. Gaano po ito katotoo? Kinakailangan mong sumagot dito, sir. Kasi mayroon naman yatang mga CCTV footage, yung BGMP na yan. Mahihirapan siyang mag-deny nito, mga kababayan. So, kapag mayroon pong lumabas, mga kababayan, na isang convicted drug lord sa impeachment hearing na gagawin laban sa pangalawang Pangulo, maaaring yun na yata ang mga hinire nila, ayan, para maging fake witness laban sa pangalawang Pangulo, mga kababayan. Abang-abangan po natin. Katawa-tawa, di ba? Ganyan po sila kadesperado, mga kababayan, na ipa-impeach ang pangalawang Pangulo. Pero lalabas po at lalabas ang katotohanan na itong mga fake witness na ihaharap po nila sa pagdinig sa impeachment laban kay BP Inday Sara, mapapaliwala din po yan. Malalaman din po na fake witness yan at hindi na po bibigyan ng saysay yung mga sinasabi nila. Kundi yung mga magiging pasabog na po ni BP Inday Sara, doon na po tayo maaaring tumuon kasi mas nakakagulat yun. Itong mga ginagawang plano nila ngayon sa pangalawang Pangulo, mababaliwala ho yan kasi wala pong katotohanan yan. Humanda-handa talaga sila sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Siguradong sasakit ho ang ulo nila rito, mga kababayan. Mababaliktad po ang ganap. O ito pa, video, panoorin po natin, mga kababayan, itong biglang pagsugod ni Senator Rodante Marcoleta kay Senator Tota Soto habang naroon siya sa kanyang trono na hindi naman po bagay sa kanya yung trono na yon. Sa Senate, trono yun ng mga pangmatalino. Kagaya niyang bobo, di mo bagay sa kanya. O ito, panoorin po natin, maikli lang to. To continue sponsoring the measure, what is the parliamentary status, Majority Leader? Natanong na naman ako. Biglang urong ang bayag ni Senator Tota Soto. Nilapitan siya ni Senator Rodante Marcoleta. Biglang umurong yung young balls niya. Kinumpronta siya eh. Kung daw nagkakamali, mga kababayan, pagkatapos po yata ito ng kanilang sagutan tungkol po sa 9-dash line sa West Philippine Sea. Diba, bagay, nagkaroon ho sila ng kaunting sagutan doon. Nilapitan siya ngayon ni Senator Rodante Marcoleta. Buti nga, dissenting mama itong si Marcoleta, palibasa attorney kasi.
matalino eh. Mabait, yan. Nilapitan si Tuta Soto, nakipagkamay na lang si Senator Rodante Marcoleta, sabay sabi na binanatan mo naman ako ng gusto. Sabi ni Senator Marcoleta yan, binanatan mo naman ako ng gusto. Biglang biglang sangga si si Soto eh. Hindi naman. Hindi naman. O para hindi po marinig doon sa mikropono, hinatak na lang ni Senator Marcoleta, si Soto, tsaka sila nag-usap. O kung ano man yung mga napag-usapan nila, o sila na lamang po ang nakakaalam. Ang narinig lang po natin, binanatan mo naman ako ng gusto. Pero, sabay tangge, si Tuta Soto, hindi naman po ganun, Seth. Wala nga akong kaya sa inyo eh. Talino nyo nga eh. Ang bobo nga ng paliwanag ko eh. Parang ganun lang baga. No? Ang pangit na paliwanag doon ni Soto. Yung tungkol sa West Philippines eh. Ang pangit, karikature na yan. Hindi niya nga alam. Ang pangit na paliwanag niya. Parang kwentong kanto lang. Eh samantalang si Senator Rodante Marcoleta, talagang inisa-isa. Oh, na yung kanyang pagkakapaliwanag nitong si Marcoleta, ang layo ho doon sa paliwanag ni Tuta Soto. Malalaman mo eh, yung taong may talino, may isip, kaysa sa wala. O, sa pagpapaliwanag, doon mo mahahalata eh. Di ho ba? Nakita niyo naman siguro, yung debate nila na yan, ang ganda ho panoorin, inulit-ulit ko nga eh. Pero nakakatawa talaga ang mga paliwanag ni Tuta Soto. Kaya hindi na siya nararapat diyan sa trono niya sa Senado. Dapat talaga na palitan na itong mama na ito kasi kahiya-hiya po ang Senado. Bumababa po ang moralidad ng Senado dahil sa Senate President na nakaupo ngayon. Kung ano ho kasi ang Senate President, ganoon na rin po ang mga kasamahan niya sa majority, ang utak. Ganyan. Kasi isa lang, majority nga eh. Sila yan. O sino ba pinuno ng majority? Ang Senate President. O kung ano ang mando ng Senate President, yun din ang sasabihin niya sa kanyang mga kasamahan, yun din ang ibo-voice out ng kanyang mga kasamahan. Bogo yung Senate President, magiging bogo din, imbis na matatalino sana, yung mga iba niyang mga kasamahan na mga miyembro. O kaya nakakahiya po ang Senado ngayon. Dapat talaga mapalitan na yan si Tuta Soto. Tulad na lamang po nito mga kababayan, siguro nakapag-isip-isip na itong mga ito, na teka, boplax naman yung ating Senate President. Kinakailangan na siguro natin maghinay-hinay, slide palayo sa majority. Para bagang nagbabadya na mga kababayan na lalayasan na nila ang majority at pupunta na sila o lilipat na sila sa minority. Ito, patunay po mga kababayan na parang nagkanya-kanyang pulasan na ang mga senador. Ito, 3 senador, binawi perma sa flood control scam report. Ayan sino-sino to? Ayan binawi ni na Senator Juan Miguel Zubiri, JB Ejercito, at Sherwin Gatchalian ang kanilang mga lagda mula sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scam na nagsasabing maaari ring gumawa ng mga pagbabago sa dokumento. Matatanda ang inirekomenda ng draft report ang pagsasampa ng plunder at iba pang kasong kriminal laban kina Francis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, mga kababayan. Mekos-mekos na po ngayon ang Senado, mga kababayan. Kung magbabasa ho kayo ng mga komento dito sa binasa kong balita ho, mga kababayan, sang-ayon eh. Yung alam niyo yung karamihan po ng mga nagko-comment dito sa binabasa ko ho kanina,
alam na nila yung ano eh, meron na silang idea, mga kababayan eh. Kaya mag-aantabay na lang po tayo. Mag-aantabay na lang po tayo sa mga magaganap dyan sa Senado. Baka itong buwan na ito, mga kababayan, o di kaya sa susunod na buwan, baka biglang magkaroon ng palitan ng liderato kahit na itinatanggi ni Tota Soto na wala daw siyang naririnig na magkakaroon ng palitan ng liderato o kudeta. Siyempre, kinakailangan niya lang po, mga kababayan, na palakasin yung kanyang looba. Kasi nandun na yung kaba. Nga naman, kapag ka napalitan si Soto, siyempre mapapalitan din si Panfilo Lacson at ang iba pa. Yung mga ginawa ho nilang pagdinig sa flood control scam na yan, na tila nagkaroon sila ng takip o pagtatakip sa mga dapat mapangalanan kung sino talaga ang mga big fish, lalabas ho ang katotohanan. Yung mga hindi po nila nabanggit sa kanilang administrasyon, kasi nga administrasyon din, kanya-kanyang administrasyon din yan eh. Administrasyon ng Senate Blue Ribbon, ng Senado, which is ang panguluhan ngayon dyan, si Soto. Kanyang administrasyon yan. Sa administrasyon ni Soto, sa Senado, na hindi nabanggit sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol dito sa maanumalyang flood control project, maririnig na po yan. Lalabas po ang katotohanan. Oras na mabago na ang liderato ng Senado. Kaya dapat kumilos na kayo, mga senador. Unti-unti na naglalaho ang isyo sa flood control anomaly. Baka naman dali-dalian nyo naman. Bilis-bilisan nyo naman ang kilos nyo. Unti-unti na naglalaho eh. Natatabunan na nitong mga impeachment na ito eh. Impeachment ni BP Sara, impeachment ni Marcos. Yan ang ginagawang pantapo nila eh. Sa palagay ko lang, mga kababayan, yung impeachment laban kay Bongbong Marcos, panglihis lang ho yan. Panglihis lang yan sa issue para matakpan po ang maanumalyang flood control project. Eto kay BP Sara kasi hindi na ho bago sa ating impeachment na yan. Matagal na. Nakaraang taon pa lang meron na impeachment sa kanya eh. Hindi nga lang umubra. Eto kay Bongbong Marcos, eto yung pinakabago eh. Natatakpan na po nito ang problema o ang usapin tungkol sa flood control project na yan, na mga palpak, pinagnakawan ng pondo, ibinul silang pondo, nawawala na. Unti-unti na naglalaho. Kaya sana, bago ito maglaho ng tuluyan, magkaroon na ng panibagong liderato sa Senado, bagong chairman na rin sa Blue Ribbon Committee, at ibalik yung investigasyon sa flood control project na scam lang, para magkaalaman na kung sino talaga ang mga big fish na dapat makulong na. Siguradong kakabahan na sila kapag nakudita na itong si Tota Soto. Kasi malalaman na nila na yari na tayo. Kaya tandaan niyo po, mga kababayan, oras na mapalitan po ang liderato dyan sa Senado, maraming magsisipaglayasan po ng mga elected official. Tatakas na ho yan. Kasi hindi po tatantanan yan ni Senator Rodante Marcoleta na hindi matukoy talaga kung sino itong mga big fish na ito. Sa takot nila, lalayas na lang po sila. Baka yung isa dyan, magkusa na lamang bumaba sa baylayas. Hindi po ba? Ayos, hanggang dito lang po. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.